Good morning guys. Dito na nga ako natulog sa sukat kasi hindi na rin ako umuwi ng poblasyon. Nag-edit nga ako ng video nung pumasok si Mary Jane dito sa bahay. Dumiretso nga siya dito sa may terrace namin kasi sinilip niya yung mga nagtatrabaho. Nung umuwi nga ako ng poblasyon, puro hukay pa lang yung ginagawa nila tatay at saka poste. Ang dami na nga nilang nagawa ngayon. Isasabay na nga yung bahay dito ni Tito Orly kasi patataasan niya rin yung bubong parang katulad din dito kay Lola. Para isang gawaan na nga lang nga din. Pagbaba ko nga yung kapatid ko at saka yung nanay ko may mga dumating sila na Shopee. Mga in-order nga nila. Yung nanay ko nag-order naman ng ihawan. Sakalan nga lang nga din to isasalang. Si Mary Jane naman, kakapanood niya rin ng TikTok. Nabudol din siya ni Rosmar na bumili ng secret parcel. So kung mahilig kayo manood ng TikTok and kung nag-online shopping din kayo doon, for sure talaga na mapupunta to sa FYP nyo, yung secret parcel ni Rosmar. 199 nga yung binili niya na box. 3 box din kasi to, yung isa 499 at saka yung isa naman 999. Sabi ko nga sa kanya, dapat yung 999 yung kinuha niya. Kasi nandun talaga yung mga major prices. May namin nanonood. Ako sa Parang hindi yan mabasa. Kanga pag iPhone niya mabigat yan. Hindi yan sa ano yung... Ayun siya. Nakabaliktad. Sorry. Ba yan? Sorry. But wait. Rate your reserve. Pwede ka naman sumali sa mga ano eh. So yun na nga, sorry yung nakalagay dun sa voucher. 3 item din yung nakuha niya, 2 sabon at saka yung isa pang para siyang lotion. So sa halagang 199 parang ayan yung binili niya. Yung kapatid ko namang si Rinalyn magluluto din ng inihaw na baboy. Tamang-tama nga dumating na nga yung in-order ni nanay. Pabili pa nga ng uling para sana iihawin na. Eh yun nga lang dumating na nga siya. Kaya subukan na nga dito na lutuin to. Kung effective ba talaga o hindi. Sa totoo lang ganito rin naman talaga yung ginagamit namin nung nag-iihaw kami sa Japan. Pagkakaiba nga lang nga nito kapag dito mo siya niluto sa kalan. Wala kang malalasahan na natural smoke. Yung talagang nanggagaling sa usok ng barbecue. Kasi nga parang sa init lang din to naluluto. So yun, after 1 hour nakaluto din si Rinalyn and yun talagang nasusunog din naman talaga siya. Mahinang apoy nga lang nga din yan kasi yung nanay ko napaka-sensitive niyan pagkadating sa lutuan. So talaga niya lutong-luto, ayaw niya yung mga kita pang mga dugo-dugo. Kahit sa anong yung klaseng niluluto, ganun talaga yung gusto ng nanay ko. Kaya sabi ko nga sa kanya, hindi siya dun pwede sa Japan kasi sa Japan kinakain talaga ng hilaw yung mga isda. Then meron pa nga kaming nakain dun sa isang resto na yung beef talagang ininit lang ng kaunti, then okay kaya na. Kapag hiniwa mo yung beef, talagang nagdidrift pa talaga yung mga dugo. And ang juicy nga niya, nasanay na nga lang nga din akong kumain ng mga ganong hilaw nung nasa Japan pa ako. Tinikman nga namin ni Rinalyn yung niluluto niya, yun nga, hindi siya lasang uso ng barbecue. Pero okay naman, masarap naman siya kasi nga yung mga spices na talagang nanoot din siya sa laman. Pagkatapos ko ang mananghalian, dito naman ako kay Elena nagpunta. Nandito rin nga si Mary Jane. Kumakain na nga din sila dito. Pinapakain nga kami ni Mary Jane. Nga nasabi nga namin, kumain na nga kami. Sinampalukang manok nga yung niluto ni Elena. And itong ulam na to, pangkalahata na to, pati na dun sa mga nagtatrabaho sa labas. Kaya isang kaldero talaga yung niluto ni Elena nito. Habang kumakain nga sila, humingi rin ako ng sabaw kasi favorite ko talaga tong luto na to. Pagkabalik ko nga dun sa bahay, pumunta ulit ako ng terrace kasi sinisilip ko yung mga nagtatrabaho. Yung pamangkin ko ng mga bata pa, nandito rin sila kasi tumutulong sila. Natuwa nga ngayon kasi ang dami nga nila. Talagang pinagtulong-tulungan nilang buhatin yung hinalo na semento para makarating dun sa tatay ko. Wala rin naman kasi silang mga ginagawa ngayon kaya talagang tumulong din sila. Bukod pa nga doon, gusto niya rin magbakasyon ng Bicol. Nung nakaraang bakasyon kasi niya dito, hindi siya nakauwi ng Bicol. 2 buwan lang din naman kasi yung bakasyon niya dito kaya minabadali niya rin tong gawin tong bahay na to. Natatawa nga ako doon sa bunso kong kapatid kasi nang hingi siya ng payong habang tumutulong ang maghalo. Yun nga ayaw niya raw mainitan. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!